Part 4. Ano? Nagpamiwang ako. Sino ka para sabihin mo sakin yan, ha? Kinaya kong huminahon na kahit sa totoo lang, nangangati na akong ilapat itong kamao kong naninigas na sa galit. I respect her dad so I don't want to create tension here. Mabuti na lamang at sa parteng ito ng opisina nila ay walang ganong dumaraan na mga empleyado, ng mga oras na yun at kami na lang dalawa ng gago. Dahil sinasaktan mo siya, tumaas ang kanyang boses. Akala mo, hindi ko alam, Montenegro. Kinukwento sa akin ni Thina, ang pinagdaraanan niya sa iyo. Kung anong kahayupan, ang ginagawa mo sa kanya. Mariin niyang sigaw. Natahimik ako at kasabay noon, ang biglang pag-usbong ng lamig sa kabuuan ng aking sistema. Kung una talaga ay wala akong pakialam kung malaman niya. Ngunit ngayon ko lang naisip na, pwede niyang gamitin yun laban sa akin at makalapit kay Thina. Ba't di ko naisip yun? Anong karapatan mong saktan si Thina, ha, Montenegro? Nanambalik sa sistema ko nang magsalita siyang muli. Dahil kasal kayo. And because of that, you have now your license to hurt her. Anong klaseng asawa ka? Iningatan ko siya ng sobra para sabihin ko sa'yo. Nanghina ang kanyang boses. Pero hayop ka. Ikaw lang pala ang mangwawasak ng buong pagkatao niya. Tingin mo, Jimenez, gusto ko ang ginagawa ko sa asawa ko. Pabalik kong sigaw. Diniinan ko talaga ang salitang ko, para naman malaman niya na akin si Thina. Nang dahil sayo, nagkandaleche-leche ang buhay namin. Masyado mong pinanghihimasukan ang buhay mag-asawa namin. Siya naman ang natulala at saglit na nag-isip. Maya-maya ay tumigas ang kanyang panga at ngumisi ng nakakaloko. Hindi ko siya lalayuan, kung ganun pala. Hindi ako aalis sa tabi niya, Dan. Alam mo kung bakit? Kasi sa iting dalawa, alam ko talaga na ako, tinuro pa ng gago ang sarili niya, ang mahal niya. Gagawin ko ang lahat para mapaghiwalay ko kayong dalawa at makuha siya sa iyo. Remember that, Montenegro. Mas lalo akong namutla sa sinabi niya. Kumulo ang dugo ko, saka kinuyam ang kamao ko. Nang akma ko na siyang susuntukan ay tiningnan niya ako ng malademonyo. Sige. Dan, magpakitang gilas ka rito. Para mas matuwa ang asawa mo, saad niya sa mapanghamon na boses. Remember my words, Dan. Nang tumalikod na siya ay puno ng galit ko siyang minura. I swear to God, you won't get my wife or steal her on me. Makamatayan muna tayo bago mo siya makuha. At kung sakali man na makukuha mo na siya sakin, titiyakin kong hamaling na siya sakin. Sobra-sobra na hindi na niya ako kayang pakawalan. That Drew is Dana's childhood friend. Noong nasa college pa kami ay siya ang nakikita kong lalaki na malapit kay Thina. Noon pa lang ay nakakaramdam na ako ng inggit sa lalaking iyon. Paano naman kasi, masyado siyang malapit sa asawa ko noon pa man. Samantalang ako, ang kaya ko lang gawin ay tanawin siya sa malayo at umasa sa milagro na sana, pakitunguhan din niya ako na kagaya sa lalaking iyon. Mas matindi pa. Wala siyang kahirap-hirap na mapalapit dito. Ang mas nakakairite pa, nagagawa niya, ang mga bagay na pangarap ko magpahanggang ngayon. But not to the point that they'll have physical contact, skin by skin. Subukan niya lang. Baka ngayon ay nilalimi na, ang gagong yun sa sementeryo. Ako lang ang pwedeng makahawak kay Thina. Ako lang. Naisip ko noon na mas malaki ang laban niya. Dahil kung tutuusin, mas may pinanghuhugutan, ang pagmamahal niya kay Thina, dahil sa tagal na nilang magkasama. Pero napagtanto ko rin na hindi iyon ang pamantayan. Sapagkat hindi na iyon ang sukatan. Kundi yung kung gaano kakatatag na ipakita sa taong mahal mo na siya lang at wala nang iba pa. Ngayon kami aalis ni Thina upang puntahan ang pamilya niya sa Marevilla sa General Trias. I promised to his dad that every month, we will visit his family and have a family bonding with them as well. Noong nasa kotse na kami, hindi man ipakita ni Thina ay ramdam ko, ang sabik niyang makita ang pamilya niya. Hindi ako natatakot na may masabi si Thina ukol sa mga ginagawa ko sa kanya. Dahil sinasabi ko yun kay Dad. Lahat ng mga nangyayari sa amin ni Thina ay alam niya, dahil wala akong balak na ilihim sa kanya, ang nangyayari sa amin. Hindi magawang magalit sa akin ni Dad, dahil hanggang ngayon ay sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit naging ganon, ang buhay ng kanyang nag-iisang anak. Mga ilang oras din ang aming biniyahe nang marating namin, ang bahay ng mga Bautista. Modern style ang anyo ng kanilang bahay at naglalaro,
ang pintura ng puti at itim sa paligid nito. Simple lang ang pag-aarkitektura ng bahay nila kung tutuusin, pero masarap tingnan sa mga mata ko, ang ganitong uri ng disenyo. Si Mama, bungad na tanong ni Thina nang makapasok na kami sa loob. Sumalubong sa amin ang isang babaeng mataba na halos putok na ang suot niyang maid's dress. Halata na ang mga puti niyang buhok na nakapuyod at gaya ng madalas kong napapansin, suot niya lagi sa kanyang labi, ang ngiti ng isang mapag-alagang ina. Naku, ma'am, mamaya pa po ang balik ni ma'am mula po sa school, ani Aling Lenny. Inakbayan ko si Thina nang walang paabi. Nanigas siya sa ginawa ko, ngunit hindi siya nagsikmat. Dito lang talaga sa bahay na ito nagagawa kong maging intimate kahit papano kay Thina, dahil ang akala niya, kailangang maipakita namin sa mga magulang namin na maayos kami kunwari, dahil kung hindi ay may gagawin ako. Iyon kasi ang pinalabas ko sa kanya kaya tumitiklop ngayon ang katarayan niya. Nanang Lenny, paanda na lang po muna nang makakain. Matutulog muna po si Thina. Hapon na rin po kasi kami nakarating. Ano po bang ulam? Singit ko. Ay, sir, tinulang manok at atsara po. Alam ko pong paborito niyo yun, sir, sagot niya na nakangiti. Nahawa na rin ako sa pagngiti niya. Sige po, will it once dad and mom is here. Nang makaalis si Nanang Lenny ay napalingon akong bigla kay Thina na tumawa ng matabang. So, we're here again in your favorite place, Dan? Halata sa boses niya ang sarkasmo. We have to pretend in front of my parents that we're okay. That everything's alright. What a shit. Umiling siya. Nagpakawala ako ng hininga, saka umiwas ng tingin. Pwede mo namang sabihin sa magulang mo ang mga ginagawa ko sa iyo. Tumawa siya ng matabang. Talaga. And then, what? Ikaw na naman ang kakampihan nila. Bahagya akong nagulat nang magtaas siya ng boses, nang gagalaiti. No, Dan. Hindi ko nasasayangin ang laway ko. Buwisit. Paderag siyang nilagpasan ako at pumunta na sa kanyang kwarto. Huminga na lang ako ng malalim. Akala ni Thina, kaya ko talaga siya nakuha ay, dahil siya ang collateral sa mga utang nila sa amin. At iyon ang rason kung kaya hindi magawang magalit sa akin ng mga magulang niya, iyon kasi ang pinalabas ko sa kanya. But that's not the real story. Naiwan lang ako rito na tinitignan ang kanyang paglayo. Napahawak na lang ako sa sentido ko at hinilot iyon. Pumikit ako, saka napatingin sa gawin ng cabinets. Pero agad ding akong nagsisi nang bumagsak, ang tingin ko sa picture na iyon ni Thina. She was 18 years old, wearing her debut dress. That day was the start of my painful day. My first heartbreak. Alam kong pili lang talaga ang inimbitahan ni Thina sa kanyang debut kaya hindi ako pumunta. Wala akong nagawa noon kahit na gusto kong ipakita ang lungkot ko. Kaya, nanahimik na lang ako. It's her important day and I don't want to disturb her. Pero nagulat lang ako nang malaman ko na pinadalhan niya kami ng imbitasyon, at nakalagay roon kasama kami sa inimbitahan ng dad ni Thina. I want to surprise her so I bought a special gift on her. Gumawa ako noon ng origami figure. Pinaghirapan ko iyon ng 3 araw. Mabuti na lamang nung mga oras na iyon ay wala kaming pasok kaya magdamagan ko iyon ginawa. Dane even got mad at me because he's expecting that I'll be joining their basketball team. I want my gift for Thina to be unique, layong hindi niya inaasahan na may magbibigay sa kanya ng ganon. Nang sumapit na ang araw ng kanyang debut ay nag-ayos ako sa pinakapormal na ayos. Planchado ang damit, suot ko ang pinakamahal na tux na binili pa ni Dad sa US, nakarelos na branded, medyo magulo man ang ayos ng buhok ko ay tiniyak ko na hindi ako ganon kasagwa sa harapan ni Thina. Gusto kong ako ang pinakagwapong lalaki sa harapan niya, layong talagang mamangha siya sa histura ko. Nang naroon kami ay nadatnan ko, ang mga ilang kilalang kaklase kong lalaki na kasama sa 18 dances ni Thina. Nakakapangselos dahil gusto ko rin nakasama ako. But it's her day and I don't want to ruin everything. Mabuti na nga lang at wala na ang Drew na iyon. Wala na siya sa klase namin at nabalitaan ko noon na nasa Japan sila para sa expansion ng business nila. Wala naman talaga akong pakialam kung sang lupalop siya ng mundo basta mawala lang siya sa landas namin ni Athena. Habang pinapasadahan ng tingin ang venue ng lugar ay napalingon ako. Nang tawagin ako ng boses lalaki sa likod ko. Nang tugunin ko iyon ng lingon din ay nakita ko ang ama ni Thina na nakangiting lumapit sa amin.
Kamusta na, Dan? Magiliw niyang pangangamusta. Napansin kong lumalabas ang ilang linya ng ngiti sa mga mata niya at lumalapad ang panga niya. Where's your dad? Tanong niya na dumudungaw pa sa likod ko. Hindi po siya makakarating. He's in business trip in China, I explained. Tumango-tango na lang ako. After that, he bid goodbye and left me. Nakahanap na rin ako ng makakausap matapos ng ilang saglit. Naroon si Isaac, isa sa mga kababata ni Dane. Nagkakwentuhan kami at sinabi niyang kaibigan ng dad ni Logan. Ang ama ni Thina. Dahil tito niya ang ama ni Logan at magpinsan sila, siya ang pinakiusapan nito na attend ng debo ni Thina. Tumigil lang ang pag-uusap namin nang lumabas na si Thina. Unti-unting umawang ang labi, kunang lumabas na siya at dahan-daang naglalakad. Habang ang isa niyang braso ay nakapulupot sa bisig ng kanyang ama. She's very gorgeous in her long green gown. Mas lalong nagpatingkad sa ganda niya. Ang light niyang make-up at ang buhok niyang pansin ko na pinakulay. I like her light make-up. Lalo na nang dahil dito ay nakita ko ng maigi kung gaano kapilantak ang kanyang mga pilak mata. Maging ang labi niya na pumula lalo dahil sa lipstick niya. Damn, she's beautiful. So beautiful that I'm freaking scared cause I know that half of the population in our campus has a crush on her. At ngayon na lumantad lalo, ang kanyang ganda ay mas lalong nakakatakot, dahil lalaki ang paghanga nila sa kanya. Nakakapangliit habang tinatanaw ko mula rito sa malayo na sinasayaw si Thina ng mga kakalakihan na iyon. Samantalang ako rito, walang magawa kundi ang pagmasdan sila at mamatay sa inggit. Kumukulo talaga ang dugo ko kasi nakikita ko kung paano sila makahawak sa baywang ng taong mahal ko. Buwisit, mga mapagsamantala. Matapos ng nakakabagot na seremonyas na iyon at kainan ay palihim kong sinundan si Thina. Nag-iisa na kasi siya. Pumunta siya sa garden nila. Dan, this is your chance. Sana naman, mapansin niya. Matagal na akong nakilos para makuha ko ang atensyon niya. Subalit mas pinipili lang niya na agnorehin ang lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Kung minsan nga ay nauubos na ang pasensya ko. Pero naisip ko rin na para iyon kay Thina. At kung susuko ako kaagad ay hindi pa sapat ang pagmamahal ko sa kanya. You didn't join me in 18 dances. Napatalon siya sa gulat nang marinig niyang nagsalita ako sa likod niya. When she looked at me, my heart raced. Papangunahan ba ako ng kaba? Naramdaman ko ang pamamawis ng kamay ko at ang panlalamig ko. Dan, where is your guts? Nagtatanong ang kanyang mata na tiningnan ako. Anong ginagawa mo rito? Nagtaas siya ng kilay. Kinurot ang puso ko. Oh, Thina, you are so harsh. I'm here because your dad invited me. Hiba't balikat kong tugon. But I am not expecting you to be here, Anya. Nakakarami na talaga sakin tong babaeng to. Kapag ikaw, Thina, nahulog sakin, tingnan lang natin kung makaganyan ka pa. Humakbang ako papalapit sa kanya. Will expect me, Thina. Kasi hindi ako mawawala sa pinakamahalagang okasyon sa buhay mo. Nilabas ko sa aking bulsa ang box na naglalaman ng origami na ginawa ko sa kanya. Happy birthday, Thina, masuyo kong bulong. Nasa tapat na niya ako at tinitingnan ko siya na parabang, ang mga mata ko ay hinihigop siya. Nagririgidan na naman ang puso ko. Pwede kasing hindi niya iyon tanggapin. Pero nagkamali ako. Kahit na nakikita ko sa kilos niya na nagdadalawang isip siya na kuhanin iyon sa akin ay sa bandang huli ay kinuha niya. Lumawak ng unti-unti ang ngiti ko. She accepted my gift. Thank you. At nakita ko pa kung paano pumula ang kanyang pisngi at ngumuso, habang tinitignan ng maigi ang regalo ko sa kanya. This is what I'm talking about. Tapunan lang niya ako ng kahit na kaunting pagtingin ay masaya na ako. Pero, hindi rin ako ganun kabait na magiging masaya ako sa ganito. I want something beyond on this. Thina, inanggatan niya ako ng tingin. Thina, stop playing with your lips cause if I can't control myself, I'm surely will kiss you. Hard. Tingin ko nagugustuhan kita, ang lamya. Napakamot ako sa batok. No, erase that. I'm in love with you, Thina. I love you, bulong ko. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatitig sa akin. Natutap pa niya ang kanyang bibig na malaki na ang pagkakanganga. Nanahimik siya. Oh, damn. I hate this awkward silence.
Hindi ko kayang labanan, ang lakas ng pintig ng puso ko at ang panlalamig ng buong katawan ko sa sobrang kaba. Akala ko, nakakabakla ang ganitong pagtatapat mo sa taong mahal mo pero pag ikaw na talaga, ang nasa sitwasyon, ang hirap. Dahan-dahan na niyang ibinaba ang kanyang kamay at tiningnan ako ng maigi. Umiling-iling siyang ibinigay sa akin ang regalo ko. Nagtataka ko siyang binal-ika ng tingin, "What are you?" "No, Dan. Wag ako." Mas lalo akong kinabahan at sa paraan ng kanyang pagkakabitiw ng salita. "Anong, wag, ako?" Pumastil ako ng ngiti, peke. "What do you mean, Thina?" Napatingin ako kamay niyang iniaabot ang box na ibinigay ko, "Bakit mo binigay sakin yan?" Nanginginig ang boses ko. Ang lahat ng kaligayahan at kumpiyansa na inipon ko ay napawi lahat bigla. He faced me straightforward. "Hindi kita gusto. At lalong hindi kita mahal," malamig niyang sabi. Ayun na. Lahat ng pundasyon na itinayo ko kanina, para maging matapang sa harap niya ay nagsisipagbagsakan na. Natulala na lang ako at hindi maproseso ng utak ko lahat iyon. "Why, Thina?" Hindi ko na napigilan ang pagtakas ng panghihina sa boses ko. Dahil hindi ko talaga malaman kung ano talaga ang intensyon mo sakin, ilang beses na kitang tinaggihan pero nagpupumilit ka pa rin. Walang lalaki ang nagtatagal ng ganyan sa babae. And you're a Montenegro, for Pete's sake. Anong mapapala mo sakin? Mariin niyang paliwanag. "Because you're not investing your attention on me, Thina." Di ko na napigil ang tumaas ang boses ko sa pagkabigo. Marami na akong beses na nagbaba sakali na mapansin mo ko. Nilunok ko lahat ng rejections mo, kahit na masakit. But you're not giving me a chance, Thina. Bakit? Anong naghahadlang sa'yo para hindi mo ko magustuhan? Mas lalo akong nanlulumo sa bawat salita ko, dahil alam kong may pinanghuhugutan iyon. "Damn. Because you're a playboy, Dan. Alam kong alam mong wala akong gusto sa'yo, kaya nasasaktan yung pride mo dahil may babae nang tumatanggi sa'yo. You and your ego. Besides, madalas kang nakikisama sa mga delinquent dyan. Lalo na sa mga taong mayayabang at akala mo kung sinong mapagmataas. Kaya, tingin mo, paano kita pagkakatiwalaan?" Puno ng diin niyang siwalat. Hindi ako makapaniwalang tinitigan siya. "So, all this time, he thinks that I'm a bad boy who only wants nothing but to play her. What?" Tinagilid ko ang mukha ko sa napatikip sa aking mata ng mariin. Inalis ko rin pagkatapos at tinignan siya ng diretso. "First of all, I'm not a playboy. Where did you get that damn info? At yung mga delinquenteng sinasabi mo, ganon lang sila, dahil hinusgahan mo sila. Pero mabubuti silang tao. At lalong hindi ko ito ginagawa sa'yo just to satisfy my pride. Nilagapak mo na nga ang pride ko, sa tingin mo pa ba, may natira pa, Thina?" "Wala na, dahil nakuha mo na ako. I'm your slave and I can't control my heart to stop wanting you." Muli siyang natulala sa pagsiwalat ko ng nararamdaman ko. I'm hoping that this time, she'll believe me. Hindi ko na iniisip na nagmumukha na akong kawawa at desperado rito. All I want to hear from her is to say yes. Or if not, she'll give me a chance if she thinks that my efforts were not enough. Napapayag na siyang ligawan ko siya. Pero hindi. Ang mga sagot niyang iyon ay parang mga malamig na bloke ng yelo na bumubuhos sa buo kong katawan. "Hindi mo ako makukuha sa mga salita mong yan, Dan. I don't like you. And stop fooling me around." Mabilis niya akong nilagpan. Pero hindi pa siya nakakalayo ay sumigaw na ako, "Ano bang pagkukulang ko, Thina? Bigong-bigo na ako. Hindi pa ba sapat ang efforts ko? Then, I'll make it big for you. Do you think that you're just a winning trophy for me? Then, ipaparamdam ko sa'yo na mas higit pa ron, ang mas nararamdaman ko sa'yo. Naiinis ka sa mga kaibigan ko, Thina. Lalayuan ko sila para sa'yo. Lahat ng yun, gagawin ko. Just don't reject me this time, Thina. Wag mo namang iparamdam na talagang ayaw mo sakin. Please, Thina. I love you, buong sincero kong paglalahad. Humarap ka, Thina, pakiusap. I want you to see that I'm damn serious for you. Marami na akong ibinuhos dito. Seryoso ako pero, bakit ayaw mong paniwalaan? Bakit ang sama ng tingin mo sakin? May nagawa ba ko? Tell me. Itigil mo na yan, dahil hindi kita kayang mahalin pabalik.
Wala talaga akong nararamdaman sa'yo. Kahit anong gawin mo, wala talaga. Dahil ba kay Drew? Sigaw ko. Mahal mo ba ang Drew na yun? Ano, Thina? Nararamdaman ko na may nakabarang kung anuman sa lalamunan ko. Pucha, kinuha na niya lahat sakin. Wag naman pati ito ay kailangan ko pang ipakita sa kanya na lagapak ako. Hindi na niya ako sinagot. Ni hindi man lang niya ako nilingon at dali-dali siyang umalis. Samantalang ako, na estatwa, hindi makagalaw dahil paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mga salita niyang iyon. Sumikip ang dibdib ko sa sakit na idinulot niya. Gusto kong lumuha sa sakit. I want to blame myself for loving her. Pero hindi, hindi ko magawa. Kung bakit kasi ganito? Kung bakit ganito kasarap magmahal ay kasabay rin ang sobrang sakit. Damn! I don't want to love that girl anymore. Sinaktan niya ako ng sobra. Kung ayaw niya sakin, di bahala siya. Hindi ako ang mawawalan kung hindi siya. I just want to stop the bleeding inside my heart. Hindi na ako muling magmamakaawa at maghahabol sa babaeng iyon ng kahit ano. Hindi na talaga 2 oras din, ang hinintay namin bago dumating sina Mom at Dad Athena's side. Dahil hapunan na nang dumating sila, kumain na rin kami. Magkaharapan kami ng upo sa mahaba at makantab na lamesa nila na yari sa Nara. Katabi ko si Thina na tahimik lang din kagaya ng mga magulang niya. Tuwing pumupunta ako rito, ganito, ang madalas na senaryo sa bahay nila Thina. Ayaw sa akin ng mom ni Thina. She, too, blames me and denies that why Thina's life became like this. Nang malaman ng mom ni Thina na ikinasal kami, siya, ang isa sa mga tao na umalma ng labis sa nangyari. She hated me so much, till now. Kaya lang, nang sabihin ni Dad, ang tunay na rason ay wala na siyang nagawa. Hindi kaila sa kanila na hindi kami maayos ni Thina. They were expecting that. Kaya, kahit na magpanggap kami na walang nangyayari sa amin na hindi maganda ay hindi rin ito natatakpan, ang katotohanan na hindi maayos ang pagsasama naming mag-asawa. Dan, how's your business? Napalingon ako kay Dad na tingin ko ay napansin niya ang tagal ng pananahimik namin sa hapagkainan. Napansin ko noon pa man na mas nakuha ni Thina ang features niya kay Mom. Brown expressive eyes and light brown hair. Parehas din silang matapang at masungit. Tinuon ko ang tingin kay Dad. It's okay, Dad, nakangiti kong sabi, saka matikas na nilapag ang kutsara at tinidor sa magkabilang gilid ng aking plato. Our business always reached the target sales. Dad wants to expand it more both local and international. Hopefully, we only not meet the targets but exceeds it, I answered. Tumango-tango si Dad at nginitian niya ako ng malamlam, really raised you into a better man, son. Tipid na lang akong ngumiti at hindi nagkomento. I know that Thina's dad is still in frustration when it comes to their business. Kahit na nakaahon na sila, alam niyang hindi pa rin siya patatahamikin ng dahilan kung paano yun nangyari. Kailan niyo balak na magkaanak, Dan? Natulala ako at napatitig sa sumunod na tanong ni Dad. Hindi ko iyon inaasahan. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. We're not getting any younger, mga anak. Of course, we want to have an apo or apos from you, dagdag pa niya. Nanuyo ang labi ko. I don't know what to say. Panakaw kong binalingan si Thina na talagang natigil sa pagkain. Nanlaki ang mga mata niya, halatang nagulat din sa tanong ni Dad. Kung tutuusin, dapat ay buntis na si Thina lalo na't, dahil may isang beses na nagalaw ko siya at may nangyari sa amin na fertile siya. But I don't want to abuse her and our angel. Madalas kong wini-withdraw ang akin kapag nasa peak na ako. Ngunit mas madalas na hindi ko rin iyon nararamdaman, dahil alam kong hindi tumutugon si Thina.